Nagbukas ang pelikula sa India, kung saan ang isang babaeng nagngangalang Nila ay nagkukwento tungkol sa Diyos na unggoy na si Hanuman sa kanyang anak na nagngangalang Kid. Si Hanuman ay isang Diyos na nilikha bilang Diyos ng unggoy na nagtataglay ng pambihirang lakas. Sa likod ng lakas na iyon, may ambisyon si Hanuman na lumunin ang araw. Sa kabutihang palad, bago makain ni Hanuman ng araw, nagpa siya ang mga Diyos na parusahan si Hanuman sa pamamagitan ng pagtanggal ng lahat ng kanyang kapangyarihan ng paisa-isa. Lumipat ang eksena pagkaraan ng ilang siglo sa isang lungsod na pinangalanang Utana, kung saan lumaki si Kid at naging manlalaban sa Tiger Temple. Sa panahon niya bilang isang manlalaban, si Kid ay pinangalanang Ape Man dahil palagi siyang nakasuot ng monkey mask. Sa kasamaang palad, sa kabila ng kanyang pagsisikap, palaging natatalo si Kid sa bawat laban. Pagkatapos nito, dumating ang may-ari ng club na nagngangalang Tiger upang salubungin ang kanyang masigasig na madla na sabik na tumataya sa laban. Pagkatapos ng laban, hiningi ni Kid ang kanyang bayad mula kay Tiger, ngunit nagpa siya si Tiger na bawasan ang kita ni Kid dahil hindi siya masyadong nasugatan noong panahong iyon. Pagkatapos matanggap ang kanyang kita sa laban, pumunta si Kid sa isang bar upang tingnan ng isang batang lalaki na nagngangalang George na nagbibigay sa kanya ng impormasyon sa kanyang mga hinahanap. Kasama sa impormasyon ng isang babaeng nagngangalang Queenie Kapoor na nagpapatakbo ng isang brothel na itinatago bilang isang restaurant na tinatawag na Kings. Ang brothel ay sikat sa mga bisita nito na karamihan ay matataas na opisyal. Bilang karagdagan, ang Kings ay madalas ding ginagamit bilang isang lugar ng meeting place ni Baba Shakti, isang napakasikat na relihiyosong tao. Kinabukasan, pinapunta ni Kid ang kanyang mga kaibigan na mga mandurukot upang nakawin ang wallet ni Queenie habang umiinom ito sa tabing kalsada. Napakabilis ng pagkilos ng kaibigan ni Kid. Madali nilang inilipat ang wallet ni Queenie mula sa isang tao patungo sa isa pa hanggang sa tuluyang makarating kay Kid. Matapos makuha ang wallet ni Queenie, mabilis na pumunta si Kid sa Kings upang magpanggap na isasauli ang wallet kay Queenie. Sa sandaling iyon, nahayag ang tunay na intensyon ni Kid na gusto niyang magtrabaho sa lugar ni Queenie. Matapos makita ang sunog ng mga kamay ni Kid, sa wakas ay tinanggap ni Queenie si Kid bilang tagalinis sa kanyang kusina. Kinabukasan, nagsimulang magtrabaho si Kid sa kusina at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Bobby. Doon, nakipagkaibigan si Kid sa punong chef na nagngangalang Alfonso. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Kid sa isang palengke. Gayunpaman, habang bumibili ng mga item, binanggit ni Kid ang isang salita na nagudyok sa nagbebenta na tawagin ng isang batang lalaki upang dalhin si Kid sa isang lihim na lugar na puno ng mga baril. Doon, balak ni Kid na bumili ng pistol na may napakalakas na firepower. Sa mukha na puno ng matinding hinanakit, bumili si Kid ng pistol mula sa tindahan. Kinabukasan, habang nagtatrabaho, nagkunwaring pumasok si Kid sa kwarto ni Queenie para maghatid ng inumin. Doon, aksidenteng narinig ni Kid ang pag-uusap ni Queenie at Alfonso tungkol sa kanilang mga bisita. Pagkatapos nilang mag-usap, nilapitan ni Kid si Alfonso at pinilit itong pumunta sa Tiger Temple para maglagay ng malaking taya sa susunod na kalaban ni Kid. Kapag makikipagkumpitensya si Kid, sadya siyang magpapatalo para kumita ng malaki si Alfonso sa kanyang taya, ngunit bilang kapalit, hiniling ni Kid kay Alfonso na itaas ang kanyang posisyon bilang guest servant. Hindi nagtagal, sa laban sa Tiger Temple, sinimulan ni Kid na isakatuparan ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagpapanggap na natalo upang ang kanyang kalaban ay tiyak na manalo at si Alfonso ay kumita ng malaking pera mula sa taya. Kinabukasan, tinupad ni Alfonso ang kanyang pangako sa pamamagitan ng paggawa kay Kid bilang guest servant. Pagkatapos nito, dinala si Kid sa isang dining area na puno ng mga opisyal ng estado at ang menu ay ipinaliwanag sa kanya ng detalyado. Pero, hindi pala ang silid ang pangunahing dining room dahil nasa itaas ang pangunahing silid. Pagkatapos magtrabaho, sinabi ni Alfonso na iuuwi niya si Kid sakay ng kanyang sports car na isang modified Bajaj na kayang umabot sa bilis na hanggang 180 km/h. Habang nagtatrabaho bilang isang guest servant, nakilala ni Kid ang isang bagong batang babae na nagngangalang Sita na napipilitan na gawin ang trabaho upang matugunan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa sandaling iyon, nakita ni Kid si Sita na hinaharas ng isang bisita na ikinagalit niya. Sa sandaling iyon, naalala ni Kid ang kanyang nakaraan na nagpapakita na ang kanyang ina ay pinatay ng isang tiwaling pulis na nagngangalang Rana at iyon ang dahilan ni Kid sa pagpunta sa Kings bilang kanyang pagtatangka na maghiganti laban kay Rana. Pagkatapos noon, hindi na napigilan ang galit ni Kid kaya pinili niyang lumabas sa bar. Sa sandaling iyon, nakita ni Kid ang isang aso at nagpa siya na bigyan ng aso ng ilang tirang pagkain.
Ilang sandali pa, nilapitan ni Sita si Kid at binalaan siya na huwag pakainin ang mga asong gala dahil babalik sila para sa mas maraming pagkain. Pagkatapos ng ilang araw ng masigasig na trabaho, sa wakas ay nagtagumpay si Kid sa posisyon ng isang VIP servant na naglilingkod sa mga opisyal. Bago pumasok sa VIP room, inutusan ni Kid ang asong pinakain niya na dalhin ang kanyang pistol sa kusina. Matapos makuha ang kanyang pistol, pumasok si Kid sa VIP room habang bitbit ang mga in-order na droga ng bisita. Doon, muling nakita ni Kid si Sita na naglilingkod kay Rana. Bago makipagkita kay Rana, pumunta si Kid sa banyo para ihalo ang mga gamot na in-order ng mga bisita sa bleach soap. Pagkatapos noon, nilapitan ni Kid si Rana at binigay ang droga. Pagkagamit pa lang ni Rana ng mga gamot na binigay ni Kid ay agad itong nag-nosebleed at mabilis na nagtungo sa banyo. Sa pagkakataong iyon, sinamantala ni Kid ang pagkakataon na lapitan si Rana at itinutok ang baril sa kanya, ngunit nang sabihin ni Kid na ang kanyang ginagawa ay para sa paghihiganti para sa kanyang ina, agad na hinarang ni Rana ang kamay ni Kid. Kaya isang away ang naganap sa pagitan ni Kid at Rana kasama ang kanyang mga alapores. Sa laban, muntik nang mapatay si Kid ni Rana, ngunit sa kabutihang palad, nakatakas si Kid at tumakbo palabas ng gusali. Sa kanyang pagtakas, nakaharap si Kid ng mga alapores ni Rana, ngunit sa kabutihang palad, nakatakas si Kid sa pamamagitan ng pagkuha sa kotse ni Alfonso. Hinikayat din ni Kid si Alfonso na tumakas kasama niya mula sa pagtugis ng pulisya. Hindi nagtagal, nasangkot sila sa habulan sa kalsada hanggang sa mabangga ang kanilang sasakyan at tuluyang nabaligtad. Sa sandaling iyon, hindi na iligtas ni Alfonso si Kid at napilitan siyang tumakas habang si Kid ay nahuli ng mga pulis. Di nagtagal pagkatapos, habang papunta sa istasyon ng pulisya, nagkamalay si Kid at agad na inatake ang mga pulis. Pagkatapos noon, bumaba si Kid sa sasakyan at pumunta sa isang lugar. Pagdating sa nilalayong lugar, hinarap ni Kid ang may-ari na nagngangalang Daniel, na nagalit matapos dalhin ni Kid ang pulis sa kanyang lugar. Dahil dito, nagkaroon ng away sa pagitan ni Kid at Daniel, at sa laban, nagawang barilin ng isa sa mga pulis si Daniel. Sa ganoong sitwasyon, agad na tumakas si Kid sa bubong. Sa kasamaang palad, si Kid ay binaril ng pulis at nahulog sa ilog. Matapos barilin, naalala ni Kid ang mga huling sandali nang pinatay ang kanyang ina. Hindi nagtagal, nagising si Kid sa isang templo na tinatawag na Ardhanarishvara at tinanggap siya ng pinuno na nagngangalang Alpha. Pagkatapos nito, hiniling ni Alpha kay Kid na tingnan ang estatwa ng Diyos na sina Shiva at Parvati. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang dalawang Diyos ay ang nagdadala ng kapayapaan at pagkawasak. Gaya na lamang sa kanilang bansa na kasalukuyang nasa krisis ng pagkasira dahil sa dumaraming katiwalian at kriminal na gawain ng mga opisyal nito. Sa sandaling iyon, umaasa si Alpha sa pagdating ng isang tao na dala ang kapayapaan na makakapagbalanse sa bansa. Sa kabilang banda, si Baba Shakti, na katatapos lang magsermon, ay nilapitan ni Rana, na ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pag-atake ng binata na kanyang naranasan. Si Baba Shakti ay hindi lamang isang ordinaryong relihiyosong tao, kundi siya rin ang utak sa likod ng lahat ng mga gawaing kriminal sa bansa. Noong una, si Baba Shakti ay isang mahirap na relihiyosong tao na kalaunan ay naging tanyag pagkatapos gamitin ang kanyang impluensya upang bumuo ng isang komunidad na binubuo ng mga tiwaling tao at si Rana ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos ay inutusan ni Baba Shakti si Rana na iligpit si Kid sa lalong madaling panahon dahil nakita ni Baba Shakti na lubhang mapanganib si Kid sa kanyang komunidad. Noong gabing iyon, nakilala ni Kid ang grupo ni Alpha na sabay-sabay na kumakain na sinasabayan ng drum beats. Doon, nalaman din ni Kid na karamihan sa grupo ni Alpha ay pinagsama-samang mga transgender na individual. Nang matapos ang dinner event, nilapitan ni Alpha si Kid na hindi makatulog. Sa sandaling iyon, agad na naunawaan ni Alpha ang kalagayan ni Kid na nilalamon ng matinding hinagpis. Nang makitang labis na naapektuhan si Kid, dinala ni Alpha si Kid sa isang sagradong lugar kung saan ipinahayag niya sa kanya na gusto ni Baba Shakti ang templo ng Ardhanarishvara upang gawin itong lugar ng negosyo niya. Gayunpaman, maililigtas pa rin ni Alpha ang templo kung magbabayad siya ng malaking halaga ng pera sa mga magnanakaw. Pagkatapos ay binigyan ni Alpha si Kid ng pulbos na gagabay sa kanyang kawalan ng pag-asa. Habang nilalanghap ni Kid ang pulbos, nag-flashback siya sa pagpatay sa kanyang ina. Sa oras na iyon, si Kid at ang kanyang ina ay nanunood ng isang palabas sa kanilang nayon, ngunit sa parehong oras, sina Baba Shakti, Rana, at ang kanilang mga alapores ay dumating upang sakupin ang kanilang nayon. Pagkatapos ay inutusan ni Baba Shakti si Rana at ang kanyang mga alapores na salakayin ang nayon at patayin ang sino mang sumasalungat sa kanila.
Sa kaguluhan, itinago ni Nila si Kid sa bubong habang kaharap niya si Rana. Bilang isang ordinaryong babae, hindi niya nakayanan ng patuloy na pambubugbog ni Rana. Pagkatapos, sinunog ni Rana ang bahay ni Nila habang nasa loob pa siya. Nang subukan ni Kid na iligtas ang kanyang ina, mabilis na nilamon ng apoy ang bahay kasama ang kanyang ina sa loob. Sa huli, nasunog ni Kid ang kanyang palad sa proseso at iyon ang dahilan kung bakit gustong maghiganti ni Kid laban kina Rana at Baba Shakti. Sa kasalukuyan, sinimulang sanayin ni Kid ang kanyang sarili upang patalasin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa panahon ng pagsasanay, sinamahan ni Oliver si Kid na tumugtog ng drum upang palakasin ang moral ni Kid. Samantala, nagsagawa ng press conference si Baba Shakti kung saan siya ay opisyal na naging kandidato para sa Sovereign Party at ang kanyang talumpati ay nagdulot ng pagmamaltrato ng mga Hindu na ekstremistang relihiyon sa mga grupong minorya. Makalipas ang ilang araw, nagpatuloy si Kid sa pagsasanay ng walang pahinga. Isang gabi, isang kabataang babae mula sa templo ng Alpha ang binugbog hanggang mamatay ng mga alapores ni Rana na nagbigay ng abiso ng paglisan nila sa templo. Nang makitang may problema si Alpha, gumawa si Kid ng plano na nakawin ang donation box ng templo at ibigay ito kay George, kung saan gagamitin ang pera para tumaya kay Kid bilang Monkey Man. Sa kabilang banda, si Alfonso, nang makita ang poster ng Monkey Man, ay bumalik sa Tiger Temple. Doon, nasaksihan niya ang laban ni Kid at King Cobra, isa sa mga manlalaban na nakatalo kay Kid noon. Bago magsimula ang laban, lahat ay nag-cheer para kay King Cobra, hinimok siya na talunin si Monkey Man. Gayunpaman, nang magsimula na ang laban, madaling natalo ng Monkey Man si King Cobra sa isang sipa. Matapos makitang natalo ang kanyang nangungunang manlalaban, tinawagan ni Tiger ang isa sa kanyang malalaking manlalaban upang harapin si Monkey Man. Sa kanyang ikalawang laban, tila nahirapan si Kid na talunin ang dambuhala. Gayunpaman, sa huli, nagawang talunin ng Monkey Man ang dambuhala. Ang ikalawang tagumpay ni Kid ay nagpasaya kay George. Sa kasamaang palad, inutusan ni Kid si George na ibigay ang kanyang mga napanalunan sa templo ng Ardhanarishvara upang makahanap ng bagong lugar si Alpha. Hindi nagtagal, sa wakas ay nahalal si John C. bilang pinuno at ipinagdiwang ito sa Kings na dinaluhan ni Baba Shakti. Nang malaman ito, sinamantala ni Kid ang pagkakataon na iligpit ang mga opisyal doon, kabilang si Rana. Pagkatapos noon, sinimulang salakayin ni Kid ang mga security guard sa likod ng pinto ng restaurant at nakipag-away sa ilang mga tulisan sa kusina. Pagkatapos ay gumawa si Kid ng makeshift explosive device gamit ang isang gas cylinder na ipinasok sa kalan. Kasabay nito, habang ipinagdiriwang ng mga tao ang tagumpay ni John C., biglang sumabog ang silindro ng gas sa kusina na nagdulot ng kaguluhan. Pumasok si Kid sa silid at mabilis na pinatay ang mga alapores ni Rana, habang sina Rana at Baba Shakti ay piniling tumakas sa itaas. Sa sandaling iyon, nagbunga ang pagsasanay ni Kid dahil walang kahirap-hirap niyang napatay ang 12 ng mga kaaway na lumaban sa kanya ng sabay-sabay, ngunit sa kasamaang palad, patuloy na dumarami ang mga alapores ni Rana. Sa kabutihang palad, dumating si Alpha na kasama ang mga miyembro ng templo na dating mga sundalo upang tulungan si Kid. Sa gitna ng labanan, lumitaw si Queenie at sinubukang barilin si Kid gamit ang pistol. Gayunpaman, bago mangyari iyon, hinampas ni Sita ang ulo ni Queenie na ikinamatay nito. Pagkatapos noon, pinuto ni Kid ang hinlalaki ni Queenie para buksan ang nakalock na pinto. Nang maglaon, umakyat si Kid sa VIP floor, kung saan nakita niya si Rana at nakipaglaban upang matukoy ang mananalo. Sa una, si Kid ay nahihirapan sa pagharap kay Rana, ngunit pagkatapos maalala ang mga ginawa ni Rana sa kanyang ina, sumiklab ang galit ni Kid at nagawang patayin siya pagkatapos ng paulit-ulit na paghampas sa kanyang ulo. Matapos matagumpay na patayin si Rana, pinuntahan ni Kid si Baba Shakti na nasa itaas na palapag. Doon, sinubukan ni Baba Shakti na lapitan si Kid habang pinupukaw siya, ngunit ang gayong pagpukaw ay hindi umubra sa isang tao na kasing bait ni Kid. Pagkatapos ay ipinakita ni Baba Shakti kay Kid ang isang pares ng sandals na ginawa ng isa sa kanyang mga tapat na tagasunod na nilikha upang pigilan ang kanyang mga paa na makapinsala sa ibang mga nilalang. Nang mawala ang atensyon ni Kid sa pagdating ng isang helicopter, agad na naglabas ng pako si Baba Shakti mula sa sandals at sinaksak ito sa tiyan ni Kid. Gayunpaman, ang pag-atake ay walang epekto kay Kid at kinuha niya ang pako at nagpa siya na patayin si Baba Shakti gamit ito. Sa sandaling iyon, inihayag ni Baba Shakti ang kanyang tunay na pagiging duwag sa pamamagitan ng pagsusumamo para sa awa, ngunit hindi natinag si Kid at sinabi na ang Diyos lamang ang maaaring magpatawad sa kanya.
Pagkatapos ay pinatay ni Kid si Baba Shakti matapos isaksak ang pako sa kanyang ulo. Pagkatapos nito, tiningnan ni Kid ang larawan ni Hanuman doon at naalala ang mga flashback ng kanyang ina bago tuluyang bumagsak. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.